Please like and share sa ating mga video para mas marami pa ang makapanood at mas malayo pa ang marating ng ating mga videos. Napakalaking tulong na nito sa ating channel. At exclusive lang po ang mga shoutout, perks, emoji and badge sa ating mga miyembro na Solid Kamanwu Tribe. Bago magsimula ang ating video, shoutout sa ating mga Solid Kamanwu Tribe member: Arnold Alvaro, Chrislyn Magos. Like, comment, share and subscribe for more videos. Sa gitna ng naglalagablab na bakbakan, kung saan ang bawat nilalang ay nagpapalabas ng kanilang buong lakas, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang Demon Fox. Sa isang iglap lamang, tulad ng isang anino, agad itong sumulpot sa likuran ng Panda Cub. Ang galaw nito'y kasing bilis ng kidlat at halos hindi masundan ng mata. Ngunit sa matalas na pakiramdam ng Panda Cub, na tila isang sinaunang radar, agad nitong napansin ang mapanganib na presensya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha at pagkabigla. Habang sinasambit na ang bilis na ito, ang kanyang boses ay may halong paghanga at pag-aalala. Ang kanyang isip ay nagkukumahog sa paghahanap ng kasagutan. Sa kanyang nasaksihan, at sa pagnanais na depensahan ang kanyang sarili, agad niya namang ginamit ang isa pa niyang kakayahan na petrification, isang depensibong galaw na nagpatigas sa kanyang balat. Ginagawa itong kasing tigas ng bato. Sa pagbanggaan ng dalawang naglalagablab na enerhiya, ang Blazing Surge ng Demon Fox at ang Petrification ng Panda Cub, gumawa ito ng isang napakalakas na pagsabog sa paligid, na nagpakawala ng matinding bugso ng hangin na nagpalaho sa alikabok at nagpabago sa anyo ng lupa. Habang si Yuziyo ay nagulat sa lakas ng banggaan ng enerhiya na ginawa ng dalawang nilalang na ito, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha, at ang kanyang isip ay puno ng paghanga sa tindi ng labanan. Ang matinding bugso ng hangin na dulot ng pagsabog ay umabot hanggang sa kanilang kinaroroonan, nagdulot ng malakas na paghampas. Sa lakas nito, agad niyang ginamit ang kanyang mga ugat upang sanggay ng puwersa, lumikha ng isang natural na kalasag, at protektahan ang kanyang mga kasama sa tabi niya, na tila isang matatag na pader. Makikita ang mukha ng Demon Fox na seryosong-seryoso sa labanan na ito. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng determinasyon at handang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas para lamang mapatunayan kung sino ang tunay na malakas, isang labanan ng pagpapakita ng dominasyon. Habang ang Panda Cub ay walang kahirap-hirap na sinangga ang atake gamit lang ang isang kamay nito, isang kilos na nagpapakita ng kanyang kahusayan at kumpiyansa, at kanyang sinambit na, ganito dapat, ito lang ang paraan. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pananabik at pagtanggap sa hamon. At sa huli, sumigaw siya ng buong lakas, ibibigay ko na ang lahat, na tila ba meron siyang gustong malaman sa kanyang sarili, isang tanong sa kanyang kalooban kung kaya niya bang talunin ang mas malakas sa kanya, isang pagsubok ng kanyang tunay na kakayahan. Sa sandaling yun, hindi na nag-aksaya ng panahon ang Panda Cub. Agad niyang iwinasiwas ang kanyang kamao, na binalutan ng nagliliyab na enerhiya, na tila isang kometa na handang bumagsak, para atakihin ang Demon Fox. Ang bilis ng pag-atake ay kasing bilis ng kidlat, halos hindi masundan ng mata. Habang ang Demon Fox naman ay nagulat sa biglang pag-atake ng Panda Cub, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha, tila ba hindi niya inaasahan ang ganitong bilis at lakas mula sa maliit na nilalang. Sa pagtama ng kamao ng Panda Cub, gumawa ito ng isang malakas na pagsabog na nagpalayo sa Demon Fox, ang puwersa nito ay nagtulak sa kanya palayo. Ngunit hindi pa ito nakontento, sa halip ay sumugod pa ito ng napakabilis, tila isang anino na humahabol sa kanyang biktima, para sundan ang Demon Fox at maghanda sa kanyang susunod na atake, isang walang humpay na pagtugis ng lakas at kapangyarihan. At bigla na lang, sa gitna ng matinding bakbakan, isang malakas na enerhiya ang bumulusok mula sa kalangitan, na nagpahinto sa Panda Cub sa kanyang paglunsad. Ang enerhiya ay nagmula sa Demon Fox, isang counter-attack na hindi inaasahan, na tila ba nakuha niya ang tamang pagkakataon. Sa kanyang paghinto, nagulat na lang siya sa kanyang nakita sa kanyang harapan, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatingin sa nilalang na biglang sumulpot. Ang kanyang mukha ay bahagyang kumunat sa lakas ng enerhiya na kanyang naramdaman, isang aura na nagpapakita ng matinding kapangyarihan at pagbabanta. Sa paghupa ng apoy at usok na bumabalot sa paligid, lumabas ang Demon Fox, seryosong nakatingin, na tila ba walang pinsala sa ginawang atake ng Panda Cub. Ang kanyang anyo ay matikas at kumpiyansa,
nagpapakita ng kanyang pagiging buo sa kabila ng matinding pagsubok. Makikita ang matinding galit sa kanyang mukha, ang mga mata ay nanlilisik na nakatingin sa kanyang harapan, na para bang handa siyang sumabog sa galit. Habang umuungol ng nakakatakot sa matinding galit sa pagtama ng kamao ng Panda Cub sa kanya, ang tunog na iyon ay umalingaw-ngaw sa hangin, nagpapahiwatig ng kanyang pagkadismaya at pagnanais na gumanti. Sa kanyang matinding galit, inatake nito ang Panda Cub ng napakalakas na apoy, isang barrage ng nagliliyab na enerhiya na direktang pinatama sa Panda Cub, tila ba nais nitong sunugin ang lahat sa kanyang daraanan. Sa lakas nito, ang apoy ay kumalat sa buong paligid, lumamon sa mga puno at bato, at nasunog ang lahat ng natama nito, naging abo, nag-iwan ng isang malawak na lugar na nasunog at nagpapakita ng kanyang walang awa na kapangyarihan. Sa kinaroroonan ni Yuzio, makikita ang laki ng pinsala na naidulot ng Demon Fox, isang tanawin ng pagkawasak at abo. Ang lawak ng lugar na kinain ng apoy gamit ang pinalabas nitong abilidad ay nakakabigla, na nagpapakita ng matinding kapangyarihan ng Demon Fox. Nasabi na lang si Yuzio nang may pag-aalala sa kanyang tono, ang kanyang tinig ay may bahid ng kaba. Ang dalawang ito, ay, gusto nilang patayin ang isa't isa. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng kanyang pagkabahala sa tindi ng labanan. Ngunit sa kabila ng napakalakas na atake, ang Panda Cub ay nakaligtas, isang nakakamanghang feat ng resilience. Isang bola ng enerhiya sa harapan ng Demon Fox ang unti-unting sumulpot, na tila isang kalasag na ginawa ng Panda Cub, nagpapakita ng kanyang depensibong kakayahan. Sa paghupa ng apoy, ipinakita ng system ang abilidad na ginamit ng Panda Cub, malaking bowl ang apoy kayang umusbong na may lakas ng apoy sa loob ng katawan, isang nagliliyab na bowl ang apoy na lumalamon sa lahat. Ito ay hindi lamang isang depensa, kundi isang akumulasyon ng kapangyarihan, nagpapatunay na ang Panda Cub ay hindi lamang sumasangga, kundi sumisipsip at gumaganti. Napahanga naman si Yuzio sa kanyang nakita, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha, sa kabila ng lahat ng kaguluhan. Kanya na lang nasabi ang, lahat ng apoy ay nasipsip ng ganun lang. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka at paghanga sa kakaibang abilidad ng Panda Cub. Habang ang Panda Cub ay matikas lang na nakatayo sa harapan ng Demon Fox, ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Ang dating Panda Cub na palaging tumatawa sa mga labanan nito, na kahit na bagbog na, ngayon ay kakaiba, ang kanyang mukha ay hindi makikitaan ng ngiti, seryosong-seryoso, na nagpapakita ng lalim ng kanyang determinasyon. Na lang ito, isang munting tunog ng pagpapalabas ng hangin, habang lumalabas ang usok sa kanyang bibig na nanggaling sa kanyang kinain na apoy ng Demon Fox, isang patunay sa kanyang kakayahang sumipsip ng enerhiya ng kalaban at gamitin ito sa kanyang sarili. Ang eksena ay nagpakita ng isang Panda Cub na hindi lamang malakas, kundi may kakaibang kakayahan na kayang baligtarin ang sitwasyon sa kanyang pabor. Habang ang Demon Fox ay seryoso rin, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa Panda Cub, hindi alintana ang ginawang pagpapakitang gilas ng Panda Cub na pagkain ng kanyang apoy. Ang kanyang tingin ay puno ng pagsubok, hindi niya matanggap ang kakaibang kakayahan ng kalaban. Sa kabila nito, si Yuzio ay handa ng pigilan ng labanan, ang kanyang isip ay nagkukumahog sa pag-iisip ng solusyon. Ramdam niya na kung magpapatuloy ito, hindi matatapos ang labanan hanggang walang labis na masusugatan sa kanila, o mas malala pa, hanggang walang mamatay. Kanyang sinabi na may matinding pag-aalala, kung hahayaan natin silang magpatuloy, masisira ang islang ito. Isang babala na nagpapahiwatig ng malawakang pinsala. Kanyang isinigaw sa dalawang naglalaban, tama na. Huwag. Ngunit ang kanyang mga salita ay hindi na niya natapos dahil sa isang iglap, biglang sinabi ng Panda Cub na, okay na, natalo na ako. Ang kanyang boses ay kalmado, na para bang wala lang ang matinding labanan. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla, tila ang pagsuko ng Panda Cub ay bago sa kanilang pandinig, isang desisyon na hindi inaasahan mula sa isang mandirigma na kasing matigas ng bato. Ang Panda Cub, sa kabila ng kanyang pagdedeklara ng pagkatalo, ay nakangiti pa rin, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng kakaibang kislap, na tila ba masaya siya sa kinalabasan ng labanan. Aniya, napakalakas mo talaga, Ate Ninetales. Ang kanyang tinig ay puno ng paghanga at pagkilala sa lakas ng kalaban, na nagpapakita na ang kanyang paghamon ay hindi para sa galit kundi para sa pagsubok ng sarili.
Ngunit sa mukha ng Demon Fox ay makikita na hindi nito tanggap ang pagkapanalo, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagkadismaya. Hindi ito ang kanyang resulta na gusto makamit, dahil nais niyang magpatuloy ang labanan at patunayan ang kanyang tunay na lakas. Napabuntong hininga na lang ito, ang tunog ay mabigat at puno ng pagkadismaya. Ang mga nakasaksi ay hindi pa rin talaga makapaniwala sa kanilang mga narinig, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at pagkabigla. Hey, na lang si Yuziu, walang masabi, ang kanyang isip ay naghahanap ng paliwanag. Habang si Thorn ay sinabing, siya ba talaga ay sumuko, nang may pagtataka, hindi niya maintindihan ang biglaang pagbabago sa Panda Cub. Nasabi na lang ni Yuziu, habang hindi pa rin makamove on sa pangyayari, anong nangyayari, hindi ito ang estilo ni maliit na panda. Ang kanyang isip ay puno ng pagtataka, naghahanap ng lohikal na paliwanag sa hindi inaasahang kilos ng Panda Cub. Ang Demon Fox, na hindi matanggap ang kanyang pagkapanalo, ay nagsalita sa may galit na tono, ang kanyang tinig ay matalas at puno ng pagkadismaya. Anong ginagawa mo? Ikaw ang gustong lumaban, pero hindi ka lumalaban. Anong ibig mong sabihin dyan? Ang kanyang galit ay halata, dahil ang labanan ay biglang natapos nang hindi niya inaasahan. Sinagot naman ito ng Panda Cub, na tila gusto lang subukan ng mas malakas na kalaban kaysa sa kanya. Pasensya na, gusto ko lang malaman kung kaya kong manalo laban sa isang malakas na kalaban. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkilala sa lakas ng Demon Fox, ngunit may bahid ng paghahanap ng sariling limitasyon. Ang kanyang panloob na pagnanais ay ang tuklasin ang kanyang sariling potensyal, at ang Demon Fox ay naging susi sa pag-unlock ng bahaging iyon. Humarap naman ang Panda Cub kay Yuziu, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatingin, at sinabing, banal na puno, may mga bagay akong gustong pag-usapan ng pribado sa iyo. Ang kanyang tinig ay puno ng paggalang, ngunit may pahiwatig ng isang malalim na lihim na nais niyang ibunyag. Matapos ang matinding labanan, lumipas ang umaga ng buong pagtataka sa pangyayari, at ang dilim ng gabi ay nagbigay ng malawak na katahimikan sa buong paligid, ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan. Makikita si Yuziu at ang Panda Cub na tila may malalim na pinag-uusapan, ang kanilang mga figura ay nakabalot sa dilim, habang nakatingin sa bilog na buwan na nagbibigay liwanag sa kanilang seryosong usapan. Sinabi ni Yuziu sa Panda Cub nang may pagtataka, talaga bang iniisip mong hindi mo kayang talunin si Ninetales? Sinagot naman ito ng Panda Cub ng, bueno, siya ay napakalakas pa rin. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagkilala sa lakas ng kalaban, ngunit may pahiwatig na may iba pang dahilan sa likod ng kanyang desisyon. Kanya naman tinanong si Yuziu sa may seryosong tono, ang kanyang tingin ay matalim at puno ng pag-iisip, banal na puno, gaano ba kalakas ang isang transcendent fourth order? Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad, nais niyang malaman ang lawak ng kapangyarihan sa mga mas matataas na nilalang. Dagdag pa niya, kaya mo bang talunin ang mga higher order anomalies? Isang tanong na sumusukat sa limitasyon ng kapangyarihan ni Yuziu. Kanya naman itong sinagot ng totoo, habang nakatitig sa malayo, ang kanyang tingin ay nakatuon sa kawalan, kung ibibigay ko ang lahat, baka. Ang kanyang sagot ay may bahid ng kawalan ng katiyakan, na nagpapahiwatig na kahit siya ay may limitasyon. Ang Panda Cub naman, sa kanyang narinig, kanya na lang sinambit na may pagkamangha, anong pakiramdam ang hominin ng mga kalaban na mas malakas pa sa sarili? Isang tanong na nagpapahiwatig ng kanyang pagnanais na maranasan din ang hamon na iyon. Sinagot naman ito ni Yuziu, takot siguro ang nangingibabaw sa karamihan nito. Kung takot kang mamatay, lahat ay magiging walang kabuluhan. Ang kanyang mga salita ay puno ng karunungan at pangkalahatang katotohanan. Ang Panda Cub ay natawa na lang sa mga paliwanag ni Yuziu, ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi, habang tumatawa kanyang sinabi, hahaha. Gaano man kalakas ang banal na puno, ang pagharap sa isang malakas na kalaban ay nagiging tulad ka pa rin ng lahat. Isang pahayag na nagpapakita ng kanyang pag-unawa sa kalikasan ng pagiging mandirigma, kahit gaano pa kalakas. Napatanong na lang si Yuziu sa kanyang sarili sa biglang pagbalik ng Panda Cub sa kanyang dating ugali, ang kanyang isip ay nagtataka sa biglaang pagbabago. Ngunit sa kabila nito, ramdam niya pa rin ang malalim na pagbabago sa Panda Cub, isang pahiwatig na ang labanan ay nag-iwan ng marka sa kanyang pagkatao. Sinabi niya, ito ba ang gusto mong pag-usapan sa akin? Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka.
Sinagot naman ito ng Panda Cub ng, haha, gusto ko lang pag-usapan ito. Ang kanyang tawa ay bahagyang pilit na nagpapakita na may iba pa siyang iniisip. Sa kabila nito, si Yuzio ay may matagal nang napapansin sa Panda Cub, isang bagay na matagal na niyang nais itanong. Aniya, oo nga pala, matagal ko nang gustong itanong, bakit mo laging dala ang plauta na ito? Kaya mo bang tugtugin ito? Ipinakita ang laging dalang plauta ng Panda Cub, na tila isang mahalagang alaala. Sinagot naman ito ng Panda Cub ng seryoso, habang nakatitig sa kanyang plauta, ang kanyang mga mata ay may bahid ng kalungkutan, sa panahon ng spiritual energy recovery. Nalaglag ito ng kaibigan ko sa zoo habang sinusubukang tumakas mula sa paghabol ng mga anomalies. Matagal ko nang gustong ibalik ito sa kanya ng personal. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon at pangako, na nagpapakita ng lalim ng kanyang pagkakaibigan at pagpapahalaga sa nakaraan. Sa kanyang mga narinig, tila bumalik ang mga alaala ng nakaraan sa isipan ni Yuzio, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sinabi naman niya, hindi ko gusto ang mga tao, tanga sila, makasarili. Mayabang, laging lumalago sa kabiguan, ngunit inuulit ang mga pagkakamali ng kasaysayan ng paulit-ulit. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkadismaya at pagtatampo, na nagpapakita ng lalim ng kanyang galit sa sangkatauhan, isang galit na bunga ng matinding karanasan. Sinabi naman ng Panda Cub habang nakatingin sa malayo, sa narinig niya sa sinabi ni Yuzio, isang walang katapusang siklo. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagtanggap sa katotohanan ng mga salita ni Yuzio. Pagdating sa mga tao, hindi ko lang sila mapagkakatiwalaan. Ngunit ang kanyang galit sa mga tao ay hindi naman para sa lahat, isang paglilinaw na nagpapakita ng kanyang kakayahang makakita ng kabutihan sa kabila ng kasamaan. Dagdag niya, pero may ilang eksepsyon, may mga taong karapat-dapat pag-alayan ng buhay mo. Pero kakaunti lang. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng kanyang pag-asa, na sa kabila ng lahat ng kapintasan ng tao, mayroon pa ring mga individual na karapat-dapat sa pagtitiwala at pagmamahal. Tila ang ibang alaala ng Panda Cub ay muling bumalik, ito ay muling sumagi sa kanyang isipan, nagbigay ng nostalgia at bahagyang kalungkutan. Kanyang sinambit, na may bahid ng paggunita, pinalaki ako ng mga tao, kaya minsan nararamdaman ko na, ang banal na puno ay halos tulad ng isang tao. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagkilala, tila ba nakakakita siya ng pagkakatulad sa pagitan ni Yuzio at ng mga tao na kanyang nakasalamuha. Sa narinig ni Yuzio mula sa Panda Cub, siya ay nabigla at nagulat sa mga ito, dahil ito naman ang katotohanan na siya ay dating tao na nabuhay muli bilang isang divine tree, isang lihim na matagal na niyang itinatago. Dagdag pa ng Panda Cub habang si Yuzio ay tila pinagpapawisan na sa mga narinig niya, ang kanyang mukha ay nakatingin sa ibaba, habang patuloy na pinag-iisipan ang mga salitang ito. Sinabi ng Panda Cub ng may matinding pagmamasid, maging sa paraan mo ng paggawa ng mga bagay, sa paraan ng iyong pagsasalita, o sa mga utos na ibinibigay mo. Lahat ay tulad ng tao. Ang bawat salita ay tumagos sa kaibuturan ng pagkatao ni Yuzio, nagpapaalala sa kanyang nakaraan at sa kanyang kasalukuyang anyo, at sa koneksyon niya sa sangkatauhan na pilit niyang itinatago. Hindi naman masama lahat ang mga tao, ang Panda Cub ay tila naghahandang tumayo, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa sa kabila ng mga hinanakit ni Yuzio. At least ang mga taong kilala ko, ay hindi. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng isang kakaibang pagtatanggol sa sangkatauhan, na nagpapahiwatig ng kanyang sariling karanasan at pananaw. Agad naman itong tumayo ng may determinadong mukha, ang kanyang aura ay nagliliyab sa determinasyon, na para bang handa siyang harapin ang anumang hamon. Kanyang sinambit kay Yuzio, ang kanyang tingin ay matalim at puno ng katapangan, banal na puno. Kung magiging kaibigan ko ang mga tao, o kung papanigan ko sila, ang kanyang boses ay naging seryoso, ang bigat ng kanyang tanong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Papatayin mo ba ako? Ang mga salita na ito ay puno ng pagtanggap sa kanyang sarili na mamatay kung sakaling malalaman ni Yuzio kung magkaroon siya ng kaibigang tao. Ang kanyang kalooban ay buo na parang isang matigas na bato, na tila kamatayan lang ang makakasira dito, isang patunay sa lalim ng kanyang paniniwala at prinsipyo. Ang mga salita ng Panda Cub ay nagdulot ng labis na pagkagulat kay Yuzio, ang kanyang mga mata ay nanlaki at tila babamigat ang kanyang dibdib sa bigat ng tanong. Hindi niya inaasahan ang gayong diretsang pagtatanong mula sa munting nilalang, at sa isang iglap,
Nasalayan niya ang lalim ng pagkatao ng Panda Cub na lampas sa kanyang pagiging mapaglaro. Ngunit agad namang nakabawi si Yuziyo sa kanyang pagkagulat, ang kanyang isip ay mabilis na nag-isip ng tugon na magpapagaan sa kalooban ng kanyang kaibigan. Sinabi niya sa Panda Cub ng marahan at malambing na tono, "Siyempre hindi, dahil tayo ay magkaibigan." Ang kanyang tinig ay puno ng katapatan at pagmamahal, isang pangako na hindi masisira ng anumang desisyon ng Panda Cub. "Alam ko sa sarili ko na hindi mo kami sasaktan kung mangyari man ito sa hinaharap." Ang mga salitang ito ay hindi lamang nagpawi ng takot sa puso ng Panda Cub, kundi nagpatunay din sa matinding tiwala at pag-unawa na mayroon si Yuziyo sa kanya. Sa pagkarinig ng mga salitang ito, agad namang napangiti ang Panda Cub sa saya, para siyang nabunutin ng tinik sa kanyang lalamunan, ang bigat na kanina'y bumabalot sa kanya ay biglang nawala, napalitan ng kagaanan at kaligayahan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, na napupuno ng sariwang hangin at malamig na dampi ng simoy, sinabi niya kay Yuziyo na may bahid ng pananabik, "Banal na puno, gusto mo bang makinig sa musika?" Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa na may bahagi ang kakaibang talento. Sa pagkarinig ni Yuziyo, nagtaka na lang siya, ang kanyang isip ay puno ng kuryosidad, dahil hindi lang pala ito props na nakasabit sa likod ng Panda Cub, marunong pala siyang tumugtog. Isang hindi inaasahang talento mula sa nilalang na palaging nakikita sa labanan. Agad namang tumugtog ang Panda Cub ng kanyang flauta, ang kanyang mga mata ay marahang nakapikit, dinadama ang bawat nota na lumalabas mula sa instrumento, at sa bawat nota, tila ba nagpapalabas siya ng kanyang kaluluwa sa hangin. Namangha na lang si Yuziyo sa kanyang narinig, ang kanyang mga mata ay nakapikit din, tila ba ang pagtugtog na ito ay nakakagaan ng pakiramdam sa lahat ng nakakarinig, isang melodya na nagpapatahimik sa puso at isip, at nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa gitna ng kanilang mundo. Habang makikita ang Panda Cub na nagpapalabas ng mga positibong enerhiya mula sa kanyang flauta, ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa mga butas, lumilikha ng isang sonata na nakakagaan sa pakiramdam ng bawat isa. Sa bawat paghipan niya ng flauta, maliliit na bilog na spiritual energy ang lumalabas, nagniningning na tila mga fireflies sa dilim, dahan-daang umaakyat sa kalangitan at kumakalat sa buong paligid, nagbibigay ng liwanag at ginhawa. Napapikit na lang ng mata si Yuziyo sa ganda ng tugtog na ito, ang kanyang puso ay nababalutan ng kapayapaan at kaligayahan, at ang sarap sa pakiramdam na kanyang nararamdaman ay umabot hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Na kahit sa malayo, umabot ang napakagaan na spiritual energy na ito, tila isang mahinang breeze na nagpapalusog sa mga kaluluwa. Napatingin na lang si Flash sa ganda nito, ang kanyang mga matay puno ng paghanga, habang si Thor naman ay makikita ang saya nito sa kanyang mga nakita, ang kanyang mukha ay puno ng ngiti, napasabi na lang siya ng, "Wow, napakaganda naman ng mga ito." Ang lahat ng nasa paligid ng Misty Mountains ay nasaksihan ng mga kaganapan na ito, ang kanilang mga puso ay nababalutan ng kapayapaan, na tila ba ang gabi ay naging isang pangarap na walang katapusan. Sa pagtatapos ng napakagandang tugtog ng Panda Cub, na nagbigay kulay sa tahimik na gabi, agad naman itong umalis ng walang palem, na tila ba ay may napagpasyahan na sa kanyang sarili na gagawin, bunga ng kanilang malalim na pag-uusap nila ni Yuziyo. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, ngunit puno ng determinasyon. Habang nakatingin sa kinaroroonan ng lahat ng kanyang mga kasamahan, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa mga alaala ng kanilang pagsasama. Makikita ang lungkot sa kanyang mukha, isang bahagyang kunot sa noo na nagpapahiwatig ng kanyang bigat ng loob na iwan ng kanyang itinuring na pamilya, kahit sa maikling panahon lang ng kanilang pagsasama. Sa huli, bago siya tuluyang maglaho sa dilim, bulong niya, na tila bahangin lang ang nakarinig, "Paalam sa inyong lahat." Ang mga salitang ito ay puno ng pamamaalam, isang pangako na babalik siya, ngunit sa ngayon, kailangan niyang sundin ang kanyang sariling landas. Ngunit sa kabila ng kanyang pagpapalam at ang simula ng kanyang sariling paglalakbay, isang nilalang ang biglang sumulpot sa kanyang harapan, tila isang anino na lumitaw mula sa kawalan. Nagulat na lang siya, ang kanyang puso'y biglang bumilis sa hindi inaasahang paglitaw, at napasabi siya ng, "Ha?" sa kanyang nakita, isang di inaasahang hadlang sa kanyang pag-alis. Ito ang Demon Fox, ang Ate Nine Tails, na kanyang kinakaharap kanina. Ang kanyang presensya ay malakas at hindi may tatago. Sa kanyang pagkagulat, napasabi na lang siya, "Ate Nine Tails," na may bahid ng pagtataka at kaba,
hindi niya alam kung bakit bigla itong lumitaw. Sa kanyang pagkabigla, at bago pa man siya makapagtanong, agad namang binato ng Demon Fox ang isang bagay sa Panda Cobb, isang kilos na mabilis at hindi inaasahan, na nag-iwan ng isang katanungan sa isip ng Panda Cobb kung ano ang ibig sabihin ng biglaang pagharang na ito. Napakalaking sorpresa ang bumalat sa Panda Cobb nang kanyang masilayan ang bagay na ibinato ng Demon Fox. Sa pagkakita nito, nagulat na lang siya at nasabi, ito ang life essence ng Master. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha at pagkabigla, hindi niya inaasahan na matatanggap niya ang ganitong kayamanan mula sa kanyang maestro, isang biyayang hindi matatawaran. Walang salita, tumalikod na ang Demon Fox sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatingin sa malayo, at sinabing, ito ang ipinabibigay sa akin ng banal na puno sa iyo. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit may pahiwatig ng malalim na pag-unawa sa sitwasyon. Alam niyang aalis ka, isang pahayag na nagpapakita ng foresight at pag-aalaga ni Yuzio sa Panda Cobb. Dagdag pa ng Demon Fox ng may ngiti, ang laban natin na yon ay hindi binilang, isang pagpapakita ng pagrespeto at pagkilala sa lakas ng Panda Cobb. Sa susunod, magkaroon tayo ng isa pang laban. Ang huling pahayag ay puno ng hamon at pangako, nag-iwan ng isang thrill sa puso ng Panda Cobb, na mas lalo pang nagpatibay sa kanyang determinasyon na lumakas at bumalik balang araw. Ang Panda Cobb ay tumalikod na rin, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon, ngayon ay wala na siyang alalahanin sa kanyang puso dahil ang kanyang plano, kahit hindi niya direktang sinabi, ay nalaman ng kanilang master, isang patunay sa lalim ng koneksyon nila. Tanging, sure, na lang ang tugon nito sa Demon Fox, isang maikling sagot na puno ng kumpiyansa at pagtanggap sa hamon. Samantala, sa kabilang banda, sa isang syudad, makikita ang mga wasak na gusali, ang mga bahay ay gumuho, at ang mga kalye ay puno ng mga debris. Ang mga taong nakahandusay sa lupa ay isang senyales ng matinding labanan na naganap sa lugar na ito, isang trahedya na nag-iwan ng kalungkutan at pagkawasak. Habang makikita ang isang nilalang na hindi pa lubos ang pagkakakilanlan, unti-unting winawasak ang buong syudad sa simpleng paglakad lang nito, ang bawat hakbang ay nagdudulot ng lindol at pagkawasak, nag-iwan ng isang trail ng kapahamakan. Ang kapaligiran ay puno ng usok at alikabok, na nagpapahiwatig ng paghahasik ng lagim ng hindi kilalang nilalang. Sa pangwawasak ng nilalang na ito sa buong syudad, isang malaking alon ang biglang umangat mula sa karagatan, na parang isang tsunami sa laki, na handang lumamon sa lahat ng bagay sa kanyang daraanan. Ang buong syudad ay nalubog sa tubig, ang mga struktura ay gumuho, at ang mga tao ay nagkalat, sinisikap na makahanap ng kaligtasan. Habang ang malaking halimaw ay unti-unting lumingon sa may kagagawa nito, ang kanyang tingin ay matalas at puno ng paghahanap sa kanyang kalaban. Sa kanyang paglingon, isa pang nilalang ang dumating mula sa malayo, ang kanyang presensya ay malakas at handang makipaglaban sa malaking halimaw sa kanyang harapan. Ang eksena ay nagpakita ng isang epic na paghaharap, kung saan ang kapalaran ng syudad ay nakasalalay sa labanan ng dalawang makapangyarihang nilalang. Ang simoy ng hangin ay puno ng tensyon at pag-asa, habang ang bawat isa ay naghihintay sa susunod na kaganapan. Ang bagong nilalang na dumating ay ipinakita ng malapitan, ang kanyang anyo ay matikas at puno ng kapangyarihan. Ipinakita ang antas nito at pangalan, Transcendent Fourth Order, Leviathan Monarch. Ang nilalang na ito ay malakas din, at ang antas nito ay mas mataas pa kay Yuzio, na nagpapahiwatig ng isang matinding labanan. Sa kabila nito, ang halimaw na nagwasak sa lungsod ay mayroon ding parehong antas, ngunit ang pangalan ay hindi pa rin kilala, na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging misteryoso at mapanganib. Sa isang iglap, ang Leviathan Monarch ay agad na sumugod, tumalon ng mataas para umatake, ang kanyang mga mata ay namumula sa galit, at ang kanyang galaw ay puno ng ferocity. Habang makikita ang mga ngipin nito na napakatalas, handang punitin ang kanyang kaharap, isang predator na handang lumamon sa kanyang biktima. Ang banggaan ng dalawang nilalang ay nagdulot ng malakas na pagsabog sa hangin, nagpakawala ng shockwaves na nagpatunay sa kanilang matinding kapangyarihan. Lumipat ang eksena sa Misty Mountains, kung saan nanunood pa rin sila Chingang kasama ang lahat sa isang lumang telebisyon, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka sa kanilang pinapanood. Sabi sa palabas, habang ipinapakita ang dalawang caterpillar sa screen, lahat ng nabubuhay ay bumubuhay muli, panahon na naman ng pag-aanak.
Tila ba pinapaintindi sa kanila ang siklo ng kalikasan. Tingnan mo ang dalawang maliliit na uod na ito, ang kanilang mga mukha ay may bahid ng kagalakan. Malapit na, isang grupo ng mga kaibig-ibig na maliliit na uod ang isisilang. Ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, naging alerto at kaba. Ha! Teka, nakita nila tayo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla, ang kanyang boses ay naging mabilis. Hindi ito maganda, tumakbo, aatakihin tayo nito. Sa kabila ng kanyang mga babala, ang lahat ng mga nilalang ay walang kaalam-alam kung ano ang kanilang pinapanood. Ang kanilang mga mukha ay blanko at walang pahiwatig ng pag-unawa. Si Chingang naman ay bumusangot na lang ang mukha sa mga palabas sa telebisyon, isang tanda ng kanyang pagkadismaya sa hindi inaasahang pangyayari, na tila ba ang isang educational program ay naging isang horror movie sa isang iglap. Sa Northern Territory, sa kabundukan kung saan naroon si Yuzio, isang puting crane ang lumilipad patungo rito, ang kanyang mga pakpak ay malakas na pumapagaspas sa hangin, naghahanap ng presensya ng banal na puno. Sa kanyang paghahanap kay Yuzio, siya ay nabigla dahil ang kanilang master ay wala sa kinalalagyan nito, isang di inaasahang pangyayari na nagdulot ng kaba sa kanyang puso. Nanlaki na lang ang kanyang mga mata sa pagkagulat, ang kanyang isip ay nagtataka kung nasaan ang kanyang pinaglilingkuran. Ngunit sa ibaba, isang baging ang unti-unting lumalabas mula sa lupa, ang bawat galaw ay puno ng puwersa, habang may nagsabi ng mga salitang, gigantification. Ang baging ay naglabas ng isang enerhiya na nagpakita ng malaking pagbabago sa sukat, na nagpahiwatig ng isang kakaibang abilidad na muling nagpakita sa mundo. Sa paglabas ng ugat ni Yuzio, na nagmula sa kanyang kakayahang, gigantification, agad na natama ng puting crane sa hindi inaasahang paraan. Sa pagtama, napasigaw na lang ito na parang nakipaglaban ng matindi sa sakit, ang kanyang tinig ay umalingaw sa kabundukan, isang tunog ng paghihirap. Agad na nagpakita si Yuzio, ang kaninang wala ay biglang sumulpot sa kanyang harapan, ang kanyang presensya ay napakalakas at nakakabigla. Ang kanyang laki ay talagang napakalaki, na halos masakop na ang buong lugar, tila 100 ulit ang nilaki ng kanyang katawan, na nagdulot ng matinding pagkamangha sa sinumang nakakita. Ang kanyang mga ugat ay kumalat sa buong kabundukan, ang bawat isa ay kasing laki ng mga puno, na nagpapakita ng kanyang bagong kakayahan at kapangyarihan na kayang baguhin ang kanyang sariling sukat sa isang iglap. Nasabi na lang ni Yuzio nang may paghanga sa kanyang sarili, habang tinitingnan ang kanyang bagong sukat, sobrang laki nito. Ang kanyang tinig ay puno ng kagalakan at pagkamangha sa kanyang kakayahang lumaki ng ganito. Sinasakop nito ang buong isla, isang paglalarawan na nagpapahiwatig ng kanyang napakalaking presensya. Kaya ko to, ang kanyang sigaw ay puno ng kumpiyansa, na tila ba walang imposible sa kanyang bagong abilidad. Kaya ko nang lumaki at lumiit ngayon. Isang pagtanggap sa kanyang bagong kapangyarihan. Pagkatapos ng kanyang mga sinabi, ipinakita ng system ang kanyang bagong kakayahan, Divine Skill Size Mastery, nagbibigay daan sa gumagamit na baguhin ang kanilang sariling laki habang pinapanatili ang kanilang orihinal na kapangyarihan, gamit ang spiritual energy bilang pinagmumulan ng pagbabago. Ito ay isang kakaibang abilidad na nagpapahintulot sa kanya na maging kasing laki ng isang bundok o kasing liit ng isang butil, na nagbibigay sa kanya ng napakalaking kalamangan sa anumang sitwasyon. Kanyang sinambit, habang nakatitig sa tanawin mula sa kanyang napakalaking sukat, mas matangkad pa ako sa mga bundok. Ang ganda rin ng tanawin. Ang kanyang tinig ay puno ng paghanga sa kanyang sarili at sa ganda ng kanyang nakikita, isang pananaw na hindi kayang makita ng ordinaryong nilalang. Natawa na lang si Yuzio sa paghanga sa kanyang bagong abilidad, ang kanyang tawa ay umalingaw sa kabundukan, haha. Isang tawa na puno ng kagalakan at pagtataka sa kanyang bagong kapangyarihan. Parang may nabangga lang ako, bale wala na lang. Ang kanyang nabangga na ito ay ang puting crane kanina sa kanyang paglaki, isang munting insidente lamang para sa kanya. Sa tabi ni Yuzio, dumating ang Divine Flower na may bagong anyo, tila may hawak na isang stuffed toy para magmukha siyang cool, isang kakaibang pagbabago sa kanyang dating porma. Kanyang sinabi sa kanyang nakita, maliit na ahas, tingnan mo kung gaano siya kasaya. Ang puting ahas naman ay nakatingin lang sa taas sa laki ni Yuzio, ang kanyang mga matay puno ng paghanga. Pagkatapos, ipinakita ang pangalan at antas ng dalawa, Divine Flower Transcendent Second Order, at White Little Snake Transcendent Second Order,
na nagpapakita ng kanilang pagiging makapangyarihan at ang kanilang pag-unlad sa kanilang sariling paglalakbay. Bumalik ang eksena sa labanan ng parehong antas na Transcendent Fourth Order na mga nilalang, kung saan ang bawat banggaan ay nagpapanginig sa lupa. Sa kabila ng pagkakapareho nito ng antas, ang kanilang laki at lakas ay malayo sa isa't isa, na nagpapahiwatig ng matinding pagsubok sa pagitan nila. Makikita ang Leviathan na tila ay patay na, ang kanyang katawan ay nakahandusay at puno ng sugat, ngunit kahit ang hindi kilalang nilalang ay hindi rin ganoon kadali ang pinagdaanan, na iwanan din ng mga sugat at gallows ng kanyang kalaban, isang patunay sa tindi ng labanan. Ngunit sa kabila nito, ang Leviathan ay biglang kinain ng halimaw, kahit ito ay malaki, sa isang iglap lang, nilunok lang ito ng napakadali, isang nakakabiglang pagtatapos sa labanan. Maririnig ang pagtunog ng mga buto nito, isa-isang nababali, isang tunog na nakakapanindig balahibo. Ang halimaw, sa pagkain nito ng kanyang kalaban sa parehong antas, ay tila nakakuha ng bagong lakas, kumalat ang enerhiya sa kanyang paligid ng buong katawan niya, na nagpapahiwatig ng kanyang mabilis na pag-unlad at pagiging mas malakas sa bawat pagsubok na kanyang kinakaharap. Sa pagkain ng halimaw ng kanyang kalaban, na nagdulot ng malalim na pagbabago sa kanyang anyo, ipinakita ang bagong porma nito. Ito ay nagkabuntot na parang sa Leviathan, isang bagong karagdagan na nagpapakita ng kanyang pagiging mas malakas at mas mapanganib. Ang antas nito ay hindi man umabot sa ikalima, ngunit ito ay umabot sa tuktok ng Transcendent Fourth Order, isang bagong rurok ng kapangyarihan na kanyang narating. Ito ay isang bagong kalaban na labis na kahindik-hindik, ang bilis ng paglakas nito ay nakakagulat at nakakatakot, na tila ba walang katapusan ang kanyang pag-unlad. Ang kanyang aura ay naging mas malakas at mas matindi, ang kanyang presensya ay nagdulot ng takot sa sinumang nakasaksi. Ang tanawin ng kanyang bagong anyo ay nag-iwan ng isang pagkabigla sa mga nakasaksi, na tila ba isang bangungot ang biglang nagkatotoo sa kanilang harapan. Like, comment, share and subscribe for more videos.